Mga Piday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, binira po mga kapida, ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro po, ito hong si Senator Amy Marcos dahil doon sa kanyang pasabog po kagabi, mga kapida, laban ho Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, yung kanyang kapatid po, mga kabida. Yan, sabi po ni Attorney Claire, desperate move daw yung ginawa ho, ni Senator Amy Marcos po mga kabida, laban ho sa kanyang kapatid, nagpakita pa po, ito kong si Attorney Claire po ng clipping, mga kabida, news clipping, na ito kong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nag-negative po, sa kanyang coke drug test po, mga kabida, nung 2021, nung kasagsagan po ng kampanya po makabida, okay, para ho sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Si PBBM po, mga kabida, nag-negatibo ayon po doon ho sa clippings. Sa news clippings mismo, ang St. Luke's Hospital po, mga kabida, ang nagpatunay na negative po ang Pangulo sa ginawang coke test, mga kabida, Okay? Bakit daw ginawa po ng senadora yung pagbubulgar po niya kagabi, laban ho sa kanyang kapatid. Okay? Sinisiraan daw niya yung kanyang kapatid, pati yung asawa po ng kanyang kapatid, si First Lady Lisa Marcos, idinamay pa po, mga kabida. Okay? Ano daw ang motibo ni Senator Amy Marcos po sa kanyang ginawa, mga kabida? Okay, naglatag pa po ng posibilidad po ng motibo kung bakit nagawa daw ng senadora yun kagabi, mga kabida. Ang tanong po, baka naman daw nag-alala ito kung si Senator Amy Marcos na baka tamaan po yung kanyang mga kaalyado sa Senado, sa ginagawang investigasyon daw, mga kabida, na hiniling po ng Pangulo para dito ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects po, mga kabida. Okay? Pero ang dami ding nag-bash din kay Attorney Claire Castro po, mga kabida, kasi unang-una po wala na po sa kanyang jurisdiction po yung pag-question po niya sa ginawa po ni Senator Amy Marcos bilang kapatid po ng Pangulo, mga kabida. Ang sabi nga dito ni Sas Rugando Sasot po sa kanyang post, mga kabida, ibang klase spokes si Auntie Claire, Di naman niya kailangang magsalita about sa sinabi ni Amy dahil kung tutuusin, it's outside policy issues, She could have kept her mouth shut and let BBM address it himself because it is a family issue na. Pero dahil gusto niya, bida-bida siya, she really has to speak up and put herself in a situation na tipong inaaway niya yung kapatid ng boss niya about an issue that she has absolutely no knowledge of. Si Auntie Claire na siguro ang BBM loyalista president. Ayan. So, kinwestiyon po makabida yung pagdepensa po ni Attorney Claire Castro kay Pangulong Marcos at pag-criticize po niya kay Senator Amy Marcos po, mga kabida. Pero kung tutuusin po, mga kabida, yung nangyari po kagabi, actually it's a family matter na po yun, outside na po yun si Attorney Claire Castro po doon, yung kanyang trabaho po bilang spokesperson, actually hindi po siya spokesperson ni PBBM, spokesperson po siya ng Malacanang po, mga kabida. Palace Press Officer po. Okay? Iba yung spokesperson po ng Pangulo, iba yung spokesperson kaysa Palace Press Officer. Kasi po, ang spokesperson po, siya yung nagsasalita in behalf ng isang tao, whether in public man or in private life, mga kabida. Okay? Pero itong si Attorney Claire, hindi po siya spokesperson po ni PBBM. For your information po, mga kabida. Palace Press Officer po yan. Ang ibig sabihin, kung ano man po yung
mga balita, no, in connection doon po sa trabaho po ng Pangulo at ng mga tao dyan sa Malacanang Palace po, mga kabida. Yun yung dapat isiwalat po, ano, ni Attorney Claire Castro, hindi po ang personal na buhay po ng Pangulo. Hindi po ang pampamilyang buhay po ng Pangulo, ano, mga kabida. So that was outside of her turf po, ano, mga kabida, ano, yung pag-criticize po niya kay Senator Amy Marcos. Again, ano, sinabi ko na ito sa previous vlog ko po, ano, kung mayroon man pong taong mas may matinding kaalaman po, ano, mas nakakaalam, mga kabida, ano, about sa pamilya, about sa kapatid, ano, yung kapatid mismo, hindi po ang ibang tao, mga kabida. Wala hong reliable source of information, okay, about a particular member of a family, ano, kundi yung mismong miyembro po ng pamilya. Kasi sila yung nagsama eh. Okay, simulat pagkabata hanggang lumaki, mga kabida, no? Sila po yung may kakayahan po na magsasabi kung ano po yung ugali po, mga kabida, ng kanilang kaanak na miyembro po ng kanilang pamilya, ano? Diba? Hindi po yung ibang tao. Okay? Hindi po si Attorney Claire Castro magsasabi na hindi po totoo na gumagamit ng coke ito kung si PBBM. Ang kapatid mismo, ang kaanak mismo. Kasi ilang taon lang ba yung nagsama si Pangulong Marcos at saka si PBBM? Di ba? Ngayon lang po, nung siya po ay presidente po ng Pilipinas. In fact, naturingan nga itong si Auntie Claire Castro po, mga kabida, no? Na anti-PBBM dati. Oh, ngayon, parang siya na po yung may alam ng lahat, ano, mga kabida, about PBBM. Oh. So, yun po, mga kabida, no? Although naintindihan ko po si Yuse Claire Castro kasi siguro nagmamalasakit lang po siya, no, sa kanyang boss, okay, sa kanyang amo, mga kabida, ano po, no? Kasi kung ako din yung nasa kalagayan po ni Attorney Claire, baka yun din yung gagawin ko po, ano? Abot ng aking makakaya po, mga kabida, protektahan ko yung aking principal, ano, yung aking boss. Yun nga ang kalaban po ni Attorney Claire Castro po dito, mga kabida, mismo yung kapatid po ng kanyang boss na mas may alam at nakakaalam po, mga kabida, kaysa sa kanya, ano, mga kabida, patungkol ho sa ugali at sa mga ginagawa po ng kanyang boss, ano, mga kabida, ano po. Diba? So, abangan na lang po natin to kung ano po yung epekto po, ano, mga kabida, dun po sa mga tao na nakapaligid po, ano, kay Pangulong Marcos, okay? Kasi po, para sa akin po, napakalaking epekto po ito, ano, mga kabida, sa governance po ng Pangulo. Considering, alam naman po natin, ano, pag ganito po, mga kabida, may problema ho ang Pangulo, Presidente po ng Pilipinas, kini-question yung kanyang kapasidad, ano, to lead the country, mga kabida, ano po, no? Eto, may basahin lang po ako, ano, na food for thought, actually. Provision po ito ng ating saligang batas, mga kabida, no? Patungkol ho sa isang leader, ano, kung saan po ay ang tanong kung may kakayahan pa ba itong kagaya po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano bang nakasaad po sa ating saligang batas? Ano po ba ang sinasabi po ng ating saligang batas kapag po ang isang leader ay meron pong inability to lead the country, ano, mga kabida? Eto, babasahin ko lang po Under Article 7, Section 8 of the 1987 Constitution, the Vice President shall become the President in case of death, permanent disability, remove from office, or resignation of the President. Meanwhile, Section 11 provides the mechanism that the President may declare his own inability or the majority of the Cabinet may formally inform Congress that he can no longer function, automatically making the Vice President the acting President. Ano? So yun po.
Definitely, yung pasabog po ni Amy Marcos po, mga kabida, no? Napakalaki epekto po ito, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi kine-question na po dito, mga kabida, no? Yung kanyang inability to lead the country. Kahit na po sasabihin po natin, wala pa pong ebidensya, no? Pero since yung nagsalita po dito, may kredibilidad po, ano, mga kabida, kasi kapatid Okay? Kapatid po, ano, mga kabida. So, ano na po ang mangyayari po kay PBBM, no? Unless siguro, kung kakainin lang po ni PBBM yung mga sinabi po laban sa kanya, ano po, mga kabida. Okay? Hindi po niya pansinin ito, okay? Pero ang tanong po dito, kakayanin ba ng mga subordinates po, ano, ng Pangulo, yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, ano, mga kabida. Di ba? Malinaw po yun sa ating saligang batas, yung inability of the leader, of the president to lead the country should be tantamount to, unang-una po, hindi na po dapat magpatuloy po, ano, mga kabida. Although kagabi, ano, wala kong sinabi po si Senator Amy Marcos na Marcos resign. Kasi po, bawal kasi yun malinaw po yun sa alituntunin po, mga kabida, ng Iglesia ni Cristo na hindi po sila mananawagan po ng Marcos resign, ano. Pero read between the lines, ano, mga kabida, yung mga sinabi po ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid, na tama na, umuwi na po tayo sa ating bahay at magpahinga na po tayo. Ano? Alagaan na lang po natin ang ating ina. Anong ibig sabihin po doon? Ano? Explicitly sinabi po ni Senator Amy Marcos na kapatid ko, kailangan mo nang mag-resign. Ano? Yun yung aking pagkakaintindi po, ano? Makabida dun po sa sinabi po ni Senator Amy Marcos. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito sa ginawa po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, kung saan po ay dinipensahan po niya ito hong si Pangulong Marcos at pinuna niya ito hong si Senator Amy Marcos kung bakit po ginawa po niya ito, kung bakit ipinagkanulo po niya yung kanyang kapatid, mga kabida, kung bakit siniraan po niya ang first family. Okay, para po sa inyo, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.